Minsan, hindi lang ang destinasyon ang dahilan kung bakit tayo bumabiyahe, kundi ang kalsadang ating dinadaanan at mga tanawing ating natutuklasan. Ganda ng Sierra Madre. Berdeng-berde oh. Kaya sa videong ito, samahan niyo ako sa isang paglalakbay na magsisimula sa mga bayan ng Laguna. Dadaanan natin yung tanyag na arko dito sa Pagsanhan. Ganun yung lasa, manamis-tamis. Nandito na tayo sa taas ng bundok. Tatahakin ang sikat na Marilaki Highway at babaybayin ang mga liko-likong kalsada patungo sa Infanta Quezon. Habang tayo ay nasa biyahe, masisilayan natin ang malalawak na kabundukan, lunti ang kagubatan, at mararamdaman ang presko at malamig na hangin. Ngunit hindi rito nagtatapos ang ating paglalakbay. Mula sa mahabang kurbada at magagandang tanawin ng Marilaki, tutungo tayo sa isa sa mga pinakasikat na talon sa Tanay Rizal, ang Daranac Falls, isang natural na paraiso. Grabe, napakalaki, nakakalula. Oh, takot ah. Baka biglang bumagsak. Hey. Grabe. Ito yung transient house na tinuluyan natin. At mula dyan, sobrang lapit lang pala nung tinatawag nilang Malinaw Resort. Ayun oh, sa may tulay. Puntahan muna natin bago tayo bumiyahe. Yan, Malinaw Resort. Napanood ko na ito sa social media. Ang dami rin naliligo dito eh. Ito yung tulay. Yan, tapos pag sumilip tayo dito, makikita na natin yung pinapaliguan nila. Yan. Malinaw din yung tubig. Kaya pala marami naliligo dito at naglagay na rin sila dito ng mga cottages. Ayan o, sa bawat gilid nitong paliguan o yung ilog. Yan, kung mag-i-stay kayo doon sa Valencia Transient at gusto nyong maligo dito, yan, malapit lang. Pwede ninyong lakarin. Nakakamangha dito sa Mayhay Laguna, no? Ang dami nyo pwedeng pagpilian na paliguan. So mula dito sa Mayhay Laguna, kailangan pa nating magmotor ng 2 hours and 20 minutes, 88 kilometers papunta sa Infanta Quezon. Ang una nating pupuntahan yung Lola's Haven. Tapos diretso tayo ng Tanay Rizal. Bisitahin naman natin yung Daranac Falls. Ito na yung pangatlong araw na ginagawa nating biyahe, no? At pauwi na rin tayo pagkatapos na ito. Pabalik na tayo ng Bulacan. Paggasolina muna tayo dito. Magkano na kaya gas dito? Premium 86. Mataas pa rin dito kumpara sa Pulilan. Sa Pulilan kasi nagre-range na lang ng 77, 78 ganun. Pero malaki na binaba ng diesel. Ngayon ay 98 na. So sana tuloy-tuloy na yung rollback ng gasolina dito sa Pilipinas, no? Premium, full tank. Imagine, meron pa tayong 4 bars, oh. Pero ang gasolina natin halos aabot ng 400. Okay na yan. 390. Ayun, 390. Hindi na kaya yung 400. Bali 4.53 liters. Okay, andito na tayo ngayon sa Magdalena, Laguna. Andito na tayo sa Pagsanhan, Laguna. Bali 1 hour and 42 minutes pa yung biyahe natin. Ngayon, ramdam na ramdam natin yung init ng panahon.
Nasa 35 degrees na. Hay. Nakapasok. Buti na lang yung helmet natin na HJC ay merong dual visor na tinted. Kapag ganitong sobrang tirik ang araw, nakakatulong din to para hindi natin masyadong maramdaman yung init ng hangin sa mukha, saka hindi masyadong nakakasilaw. Dito pala sa ruta natin, dadaanan natin yung tanyag na arko dito sa Pagsanhan. Wow, iba talaga yung pakiramdam pagka nakita mo to ng personal eh. Na-vlog na natin yan nung tayo ay bumisita rito sa Pagsanhan, Laguna, nung pinuntahan natin yung Pagsanhan Falls. Tuloy-tuloy lang ang ating biyahe sa ilalim ng mainit na panahon, habang dumaraan sa iba't ibang bayan ng probinsya ng Laguna. Eto, papasok na tayo ng Lumban, Laguna. Yan yung mga bayan na dinadaanan natin ha, pumunta sa ating destinasyon. Andito na tayo ngayon sa Paete, Laguna. Andito na tayo sa Pangil, Laguna. Okay, andito na tayo sa Siniluan, Laguna, Marilag Festival. Okay, andito na tayo sa Santa Maria, Laguna. Ilang oras na rin tayong nasa kalsada, kaya huminto muna kami para kumain at magpahinga bago muling bumiyahe. Okay, kaya muna tayo at 54 minutes na lang yung biyahe natin. Malapit na rin mag alas 12. Okay, nakapili na tayo ng kakainan natin for lunch dito sa may Gias Wow Inasal, located sa Santa Maria, Laguna. Grabe, panalo yung lasa nung ano nila, Inasal. Sana mapuntahan nyo din to para makakain kayo. Gias Wow Inasal. Sarap. Sir, maraming salamat po. Apo. Ang bait ni sir. Siya yung may-ari nung ano, kinain na natin. Sarap talaga nung nakain natin na inasal na yun. Okay, nakapag-lunch na tayo. Tuloy-tuloy na tayo sa biyahe natin papunta sa Lola's Heaven. 52 minutes na lang yung biyahe natin. Sa ruta natin, no, meron ng mga bundok na tanawin tayo nakikita, oh. Siyempre, Sierra Madre. Sa pagpapatuloy ng ating paglalakbay, narating na rin natin ang mga kalsadang paikot-ikot sa kabundukan na napapalibutan ng malamig na hangin at magagandang tanawin. Bundok na to. Ito na yata yung simula ng mountain pass sa biyahe natin at ahon na rin, no? Ngayon lang ako nakadaan sa ruta na to, ah. Grabe yung pagkakatipak ng mga bundok sa gilid. Dahil nga mainit ang panahon, tutuyo na rin yung mga damo. Diyan nagsisimula na magkaroon ng grass fire. Yan, Corban na rin yung dinadaanan natin. Corban na ahon. Nandito na tayo sa taas ng bundok. Kaya mas masarap ng magmotor. Mas na-enjoy na natin yung ginagawa nating biyahe. Dahil tinan nyo naman kung gaano kakakapal yung mga puno sa gilid natin. Taas din, oh. Habang ahonin din ito. Ito, steep. Yeah. Pataas ng pataas. Parang nakakaramdam na tayo ng ano, pagkabingi. Meron pala tayong dadaanan dito na rough road. Gano'n kaya kahaba ito? Okay, hindi naman pala gano'n kahaba yung rough road na dadaanan nyo dito. Kasi mula rito, nakikita ko na yun, simentadong kalasada na ulit. Okay, ito na, simentado na to. All goods. Tapos bigla namang ahon ulit.
Solid nung ruta na to, papuntang Marilake. Habang palayo tayo ng palayo, mas nagiging makapal ang mga punong kahoy sa paligid. Kaya naman, mas ramdam natin ang presko at sariwang hangin habang tayo ay nagmomotor. Sa bawat kilometrong ating tinatahak, unti-unti ring napapalitan ng katahimikan ng kalikasan ang ingay ng syudad, mga punong kahoy, kabundukan, at malalawak na tanawin ang unti-unting bumubungad sa ating paglalakbay. Marami na talagang puno ng agoho dito. Yung parang pine trees. Ayan sa kanan natin. Kahit katanghalian yung biyahe natin, okay pa rin. Kasi nga malakas yung hangin dito. Bukod sa maraming puno tayong makikita sa daan. Ito, kakanan na tayo rito. Mukhang ito na yata yung Marilake Highway Okay, andito na tayo ngayon sa Marilake Highway. Siyempre, mas malulupit yung mga zigzag dito. Bali 31 minutes na lang yung magiging biyahe natin papunta dun sa Lola's Haven. Ito yung unang destination natin sa ating pangatlong araw na paglalakbay. Bali, tapos na tayo doon sa probinsya ng Laguna. Quezon at Rizal naman yung plano naming lakbayin ngayon. Ito na yata yung Infanta Quezon. Ay, nawala na yung arko dito. Oo nga, dati andito yung arko Diyan nakapwesto yata yun, Kilometer 90, Little Baguio Botanical Garden. Nakakalungkot lang kasi nawala na dito yung tanyag na arko. Nasa tuwing tayo ay dumadaan doon, nagpapapicture tayo. Hello po. Good afternoon po, ma'am. Sa Lola's Haven po. Environmental fee po tayo, 30 pesos po per head. Meron na po bang environmental fee ngayon? Isa po ng munisipyo ng Infanta. Okay. So sa lahat po ng pupunta rito ng mga motorista, kailangan na daw po ng environmental fee na 30 pesos. So kung dati dire-diretso lang tayo dito, ngayon hindi na po. Kailangan nating magbayad 30 pesos. Opo. Bali 60 po, Bungad. Okay po. Thank you po. Wala na po kami babayaran sa gawiran? Wala na po. Sige po. Okay. Kapakita nyo lang po yan case na may mag-ano sa inyo ng environment. Sige po. Thank you po. Ingat. Sige po, salamat. Ride safe po. Salamat. Sige po. So yun daw ay ipinatupad ng municipal ng Infanta Quezon. Nasa lahat ng mga motorista na pupunta rito, kailangan nyo magbayad ng environmental fee, 30 pesos. At narating na natin ang Marilake Highway, isa sa mga tanyag na ruta sa Pilipinas. Nakilala sa magagandang tanawin ng kabundukan, luntiang kagubatan, at malamig na simoy ng hangin, na sinasabayan ng liku-likong disenyo ng kalsada. Habang binabaybay natin ang daang ito, mas lalo nating na-appreciate ang ganda ng kalikasan at kakaibang saya na hatid ng pagmamotor sa mga rutang tulad nito. Tingnan nyo naman yung kalsada na dinadaanan natin sa ating mapa. Di ba? Intestine ulit. Gaya din ng mga napupuntahan nating kalsada. Yung pagkakaliwa mo, biglang kanan naman. Ayan. Mapa south o mapa north, yung mga pinupuntahan natin ng mga bulubundukin na lugar, ganito talaga yung disenyo ng kalsada, na siya namang talagang magiging challenging sa bawat motorista na dumadaan dito. Palamig ang simoy ng hangin dito. And mas pakapal ng pakapal yung mga nagagandahang punong kahoy sa paligid. Luntian.
yung mga damo, yung mga halaman. Yan mo i-describe ang napakagandang kalsada ng Marilaki. Hindi mahulugang karayom yung mga puno o yung kapal ng puno na makikita nyo rito. Ito, merong open dito. Wow. Huy, ang taas na natin, oh. Wow. Nakakakilig sa ganda yung lugar na to. Tingnan nyo, oh. Meron tayong nadaanan na open area. Sa sobrang taas natin, kitang-kita natin yung mga puno dun. Yung pinakataas ng puno sa bundok. And halos kapantay natin yung mga matatayog na bundok na to dito sa kinalalagyan natin. Ganda ng Sierra Madre. Berdeng berde, oh. Tapos yung kombinasyon po ng maputing ulap at asul na kalangitan, na siya naman magpapasaya ng biyahe ninyo kapag nakadaan kayo sa mga ganitong klaseng scenery. Sulit biyahe nyo dito sa Marilaki, oh. Ito yung makakapal na mga agoho na dadaanan nyo dito sa gilid ng kalsada. Nasa tuwing ako ay dumadaan sa spot na to, talagang mapapamangha ka, oh. Ganda ng landscape. Pababang liku-likong kalsada na yung dinadaanan natin dito. Mamaya kapag pabalik na tayo, paahon naman to. Buti na lang, no? Pinagkalooban tayo ng magandang panahon. Na-miss ko yung ruta na to. Banahid na banahid lang yung magiging rides nyo rito. Ito yung tulay na kung saan merong ditong waterfalls. Ito yung Kakawayan Falls and Campsite. Marami ding mga tao ngayon dito, Isa itong Kakawayan Falls and Campsite na pwede ninyong bisitahin kapag pumunta rin kayo dito sa Infanta Quezon. Located dyan sa Barangay Magsaysay, Infanta Quezon. Dito tiyempo-tiyempo lang tayo talaga, oh. Grabe, letter S yung mga kalsada rito, oh. Double solid yellow line yung ano dito, parang kalsada rin sa Cordillera. Kapit na kapit yung gulong natin dito, oh. Kinis ng kalsada. Wala akong makatang buhangin. Woo! Sarap magmotor. Ganda ng Pilipinas. Reduce speed, accident prone area. Dito kailangan magbabagal na tayo. Masyadong matarik at mahaba yung pababang kalsada na to. Kung magmamatuling kayo dito at hindi nyo makontrol, kasi biglang kurba, kaya pinag-iingat ang lahat. Eto nga. Yung akala mo diretso, tas bigla pa lang liko. Snake road yung daan na to. Bumagal ng marami nang namatay dito. Ito yung Pinlac Falls, napuntahan na natin yan dati, pero kailangan natin dumiretso rito. Ganda rin ang tulay na to, oh. Tapos yung scenery ninyo, kabundukan na may malagong kagubatan. Eto na tayo, Lola's Haven. Saan kaya ay Suzuki? Tiyempo muna tayo dito. Saan tayo? Walang tubig? Bali, eto na yung Lola's Haven, kaso close.
And walang tubig. Kaya pala, yun lang. Mission failed tayo. Okay, at least nakapagmotor naman tayo dito sa Marilaki at nakapunta tayo dito sa Infanta Quezon. Ngayon, kailangan nating bumalik ng Tanay Rizal. Kasi nga pupuntahan natin yung Daranac Falls. Kaso walang signal dito. Bigo tayo na maipakita sa inyo yung ganda ng Lola's Haven, na isa sa mga sikat na resort dito sa Infanta Quezon. Okay, biyahe na tayo. Yung kanina na pababa na dinaanan natin, ito, paahon na tayo. Medyo may kataasan din to. So ngayon, mula dito sa Infanta Quezon, kailangan pa nating magmotor ng 1 hour and 24 minutes papunta sa Daranac Falls ng Tanay Rizal. Kailangan naming bumalik at baybaying muli ang kahabaan ng liku-likong kalsada ng Marilaki. Mula dito sa Infanta Quezon hanggang Tanay Rizal. Mahaba-haba pa ang ating biyahe, kaya kailangan na rin naming magmadali. Ngunit hindi mawawala ang pag-iingat sa bawat kilometro ng ating tatahakin upang hindi tayo abutan ng hapon at maabutan pa nating bukas ang ating susunod na destinasyon. Meron tayong natsyempohan dito na inaayos nila. Sobrang laki, ano kaya ito? Ano yan? Sa hélice ng ano? Hélice ng windmill, no? Sobrang laki na ito. Ganito pala kakalaki yan sa malapitan, ano? Dito sa kanan. Grabe, napakalaki, nakakalula. Oh, takot ah. Baka biglang bumagsak. Grabe. Dalawa yun, yung una nalampasan na natin eh. Kaso naipit tayo dun sa isa. Naiwanan tuloy tayo ni Suki. Nasaan na kaya yun? Okay, andito na tayo sa Tanay Rizal. 35 minutes na lang. Andun na tayo sa ating destinasyon. Lupit din ang kalsada rito sa Tanay Rizal, oh. Isang diretsong kalsada. Tapos napapalibutan din ng kabundukan ng Sierra Madre. And parte pa rin ito ng Marilaki. Kaya talagang mag-e-enjoy din kayo sa ride nyo rito sa parte ng Tanay Rizal. Ayun, Daranac Falls, 3 kilometers. Okay. Mula doon sa nilikuan natin, 3 kilometro na lang. Medyo malapit-lapit na tayo. Bulusok, napababa ulit ito. Tapos ang daming kawayan. Sana maabutan pa natin na bukas to. At nataas na mga kawayan dito. Tapos nagsasalubong siya, kaya malilim. Alas 5 daw yung sarado ng Daranac Falls. Ngayon ay 4:40 na. Pero malapit na tayo. Shift to low gear. Bulusok ulit na pababa. Tingnan nyo yung itsura ng lugar, oh. Nagmamotor na tayo ulit sa kagubatan. Ito, oh, mga turista. Mukhang kagagaling lang dun sa Daranac. Alas 4 ng hapon. Ang agang kumulimlim dito. Gawa nga naman ang kapal ng mga puno. Saan kaya pinaka-jump off nito? Malapit na tayo, 1 minute na lang. Diretso lang po. Salamat. Meron pa kayong parking sa loob? Diretso lang po. Salamat. 30 pesos yung parking fee na nakita ko. Destination is on the right. Andito na tayo.
Ilang oras kaya ang lakaran papunta ron? Saan tayo magpapark dito? Sarado na. Sarado na po ba, kuya? Sarado na po. Ay, sarado na. Kakausapin namin, sana pumayag sila. Kasi hindi naman tayo maliligo eh. Sightseeing lang. 4:30 na tayo nakarating dito sa Daranac Falls. Buti na lang, pinagbigyan tayo nila kuya. Nakiusap tayo sa kanila na sisilipin lang natin yung Daranac Falls para makita natin yung ganda nito at may bahagi namin sa inyo. Sir, maraming salamat po ah. Meron kayong dadaanan dito na tulay. Tapos sisilip tayo dito sa baba. May mga naliligo na dyan. Oh. Ayan sila oh. Pwede na magbabad o magtampisaw sa ilog. I love Tanay. Ang tataas din ng mga puno dito sa loob. Ganda ng ambience. Ilalakaran natin dito, bato na hagdan. Sobrang lapit lang, 2 minutes lang oh. Ito nakikita ko na yung Daranac Waterfalls. At narating na nga natin ang Daranac Falls dito sa Tanay Rizal. Isa ito sa mga pinakasikat na talon sa probinsya na dinarayo ng maraming turista dahil sa malamig, malinaw at magandang kulay ng tubig. Napapalibutan din ito ng luntiang kagubatan na nagbibigay ng presko at nakaka-relax na kapaligiran. Okay, narating na natin ang Daranac Falls. Nakuha natin sa pakiusap. Ito guys, oh. Oh, di ba? Woo! Daranac Falls ng Tanay Rizal. Ang entrance fee nga pala dito ay 75 pesos. Tapos yung parking fee naman ay 30 pesos. At may enjoy nyo na itong nakakamanghang talon dito sa Tanay Rizal. Sayang lang at hinapon na tayo kaya hindi natin nakita yung napakagandang kulay ng tubig dito. Kung matitsyempohan nyo yan na trikang araw, sobrang ganda ng tubig dito. May pagka blue na green. Ganon yung mga nakita kong kulay ng tubig sa mga videos na napanood ko sa social media. Sa ngayon, natsyempohan lang natin na medyo mahina. Gawa nga ng hindi pa nag-uulan. Ang season natin ngayon ay tag-init. Kanina, pagdating namin dito, natsyempohan natin yung mga turista na naliligo. Ang dami. Halos mamuno-muno itong pinakapaliguan. May mga tumatalo, nagda-dive, nag-aarkila ng salbabida para makapag-stay sila dito, makapagpalamig. Pero sa mga followers and subscribers natin, kung plano nyo din bisitahin ang Daranac Falls, agahan ninyo. Huwag kayo papaabot na alas 4 kasi hindi na kayo papapasukin dito. Kaya po maraming salamat sa lahat ng mga nakapanood ng ating 3 episode na to from Laguna. Pinuntahan natin yung magagandang waterfalls hanggang marating tayo dito sa probinsya ng Rizal at nabisita ang Daranac Falls. Kaya po kita-kits tayo sa ating susunod na episode. Maraming salamat. Laging tatandaan, keep safe, ride safe, God bless. Ang ganda ng Pilipinas, magmotor lang tayo.